by Ana Felicia Sanchez is a story about Richard and Totoy and paano nalaman ni Richard na isa siya sa dapat na tagapagmana ng cultures and tradition nila sa Batangas. And ang cultures or tradition na ito sa Batangas ay to remember a stranger na siyang nagbibigay buhay sa Batangas. And we got inspired by this story because of the social issue of cultural preservation. Ang nakuha naming social issue dito ay cultural preservation because as a 21st century literature, it talks about kung paano nakakalimutan na ng mga tao yung kanilang tradition dahil lang sa mga iba't ibang aspekto at naipakita namin ito sa aming teleserye Peach. As an actor, what are your struggles during the filming of our teleserye Peach? Sometimes, I forget my lines and hindi rin ako makapokus sa mga ginagawa ko dahil ng mga groupmates ko. Para sa akin naman po, I can focus on what I am doing. Kasi nga po, tinatawanan po nila ako kapag po ako yung magpipili. Tulad ng dalawang ito, minsan nakakalimutan ko din ang lines and na-struggle ako kasi natatawa sila sa akin. For me, nahihirapan ako sa aking pagbibihis kapag may shooting na kami. Tapos, hindi ko maalala minsan ang aking mga lines kasi nakikita ko si Bull. For me naman po is bukod sa minsan napapatawa, ang hirap po kasi minsan ng magbihis. Sobrang tagal po namin magbihis tapos lagi din po pag magpapadala po sila ng damit, late na po sila nag-chat. So ang ending po, wala po kaming nadadalang damit. Hindi po namin na-film. My struggle as an actor is that I easily forget the line. Also, I can focus what I'm doing when my friends are there. As an actor, nahihirapan ako kapag kaya mga tropa ko yung kagrupo ko kasi hindi sila may iwasan tumawa ng tumawa kapag nagpipilm namin. Tapos kapag kayang script ko naman, minsan nakakalimutan ko kapag kapaulit-ulit yung filming namin kapag tinitake. As an actress, what are your struggles during the filming of our teleserye Peach? As one of the actresses, nahihirapan akong kasi may mga videos na kailangang ulit-ulitin sa pag-take kasi tumatawa yung mga kasama ko. And nag-a-apply ako ng madaming makeup sa mukha ko. Kailangan kong maligo pagkatapos namin mag-film. Para sa akin, isa sa pinakamahirap or struggle as an actress is whenever there's a lot of distraction kasi sa paligid. At saka, minsan nakakalimutan mo yung line mo kapag nadi-distract ka. So, ayan, as one of the main characters, I really find it hard kapag nakakailang takes kasi hindi maiwasan natatawa or moments. And since kapag yung angles ng camera, kailangan maraming clips yung videographer. So, kailangan ulit-ulitin yung part na yun. As the cinematographer and videographer, what are your struggles during the filming of our teleserye Peach? As a cinematographer, nahihirapan ako umanap ng soundtrack na talagang nakakatakot talaga and magmamatch dun sa mga clips namin. And syempre, most commonly mahanap yung soundtrack sa YouTube. So, most definitely may mga kagaya kami and I don't want that to happen. And as a videographer, nahihirapan ako minsan maghanap ng madidilim na places na akma dun sa mga scene namin. Tapos pag paulit-ulit yung mga actors nakakatawa, naiinis na ako. So, as a director, what are your struggles during the filming of our teleserye Peach? So, as a director, ang pinakauna sa struggle ko ay yung mapasunod yung mga actress and actors since halos lahat sa amin ay magkakaibigan and alam naman natin na kapag magkakaibigan kayo sa isang grupo is halos lagi ay puro tawa na. So, isa yun sa pinakamahirap. And another one is yung availability ng mga areas kasi hindi lang naman po kami yung mag-film sa isang lugar. So, kailangan po namin lagi mag-adjust. As a scriptwriter, what are your struggles during the filming of the teleserye Peach? As one of the scriptwriters, madami po kaming nagiging chance kasi as a plot maker po, mahirap pong sabihin sa talaga pong tagasulat ng dialogue namin kung ano yung nasa isip ko.
And mahirap pong magpasok ng mga subjects na kasali dito. And yung sa horror po at preserving the culture, nahirapan na po kaming gumawa doon. So, as a scriptwriter na talagang nagsulat ng script is, ang pinaka-struggle ko ay yung paggawa ng mga lines na talagang dapat is fitted sa horror theme. And another one is yung language na ginagamit ng mga babaylan. As our topic is babaylan, so kailangan talaga mga halos Bisaya yung mga lines, and ang kailangan talaga is accurate para hindi namin misinform yung mga tao. I can't just let the hospital that I built from my blood and sweat to just disappear because of the babaylans. Kung may mawawala man dito, hindi yun ang hospital. Bakit niyo po ako pinatawag? Kung sakali magpatuloy ang mga lumag na paniniwala sa kanilang mga babaylan, maaaring bumagsak ang pinatatayo nating hospital. Ligpit mo sila. Pakasa ko. Pre, shot. Pre. Pare, shot naman. Puro ka na pulutan. Yan. Puro ka pulutan eh. Ayaw mo siya shot. Kahit hindi na ko naman. Pare, tingnan niyo. Mukha kayo sa bustura. Oy, pare. Oy, pare. Pare. Pare na. Ano pare? Ito na. Pare. Narinig niyo na ba? May mga magkukulang na raw sa Sitio Sampaloc. Tunay pala yun. Usap-usapan din namin kahapon. Nakakatakot na talagang palabasin mga bata ngayon para shot. Anak, bakit ka malungkot? Inang, ano po ba talaga tayo? Anong-ano ba tayo? Nilalayuan po kasi ako ng mga tao sa bayan eh. Sinasabi po nila na mangkukulam daw po tayo. Ano ka ba anak? Hindi tayo mangkukulam. Isa tayong babaylan. May dalawang uri ng babaylan. Ang masasama at ang mga mabubuti. Sa katotohanan, tayong halimbawa ng mga mabubuting babaylan. Ganun po ba? Eh, ano naman po ang ginagawa ng mga masasamang babaylan? Kukuha mo na ako ng mga dahon, anak. I know where she lives. This need to stop. Kill her. End it now. Huwag kang mag-alala anak. Sa ngayon, tumakas ka na muna at huwag ka nang babalik. Tanggapin mo ito. Dagan anak. Ayaw pagtanaw balik. Dagan. Bakit ka naiyak? Nasaan ang mga magulang mo? Wala po. Wala na po sila. Mo, mabuti pa. Sumama ka muna sa akin. Talaga po? Oo. Kuba!
Pagkasira, kubaw. Pagkasinan po. Aba, sige po. Upo na lang po kayo dyan. Kubaw. Pagkasira, kubaw. Welcome sa Muntikang Bahay. Swerte kaayo hugay gisagop ko niya na ako'y mga amigo. Mga Greg, tapos na kayo sa business plan? Kaya kayo nabapasa nun. Bahala na. You know, these past few days, I can even have 8 hours of sleep. Kahit nga nalikod ko kakabuhat sa mga grupo kong dumbbell. Alam mo to na. What are you doing? You look like you're cursing me. Nothing. After I finished my studies, I started a company with the same friends I made from college. Work mo today, Tito. Oo, yun tayo. My neck hurts so bad. Can you do that again? When you used to massage my back, I promise, it was really effective. Hindi na kasi ako nagpilit ngayon eh. Ah, ganun ba? Sige. Alright then. Proceed with your report. So our company have invested a total amount of 7,500,000 for a financial institution at the rate of 3.5% for a span of 3 years. So this is our total, and here is 8,287,500. In short, nalulugi na po tayo. Ano ba yan? Anak, ayos ka lang ba? Opo, ma. Pagod lang po ako. Sige, magpahinga ka muna dyan. Nagpili ko nga ipabilin ang nakasanayan. Nagpili ko nga tunan ang wala pa na ako nahibaw-an mahitungod sa pagkapabaylan. Bisan pa nga kinamahimong baylo sa akong kaugalingong kinabuhi o kagawasan. Nagpili ko nga ipadayon ang tanan. Dili na ako ang kung kinsa ako kinayadto. Tugay na ako giyalay ang akong kinabuhi sa pagkababaylan. Busa dili na kini ako. Karon anak, gusto na ko nga masunod ka na ako. Umalis ka na dito. Balikan mo ang libro. Umalis ka na. Alam niyo po ba kung nasa ng libro? Tungo ka sa hagubatan at doon mo makikita may wagang libro. Sulong! Tatili mo pagpasulan.
pagtubo ug kinabuhi sa tanom nagdepende sa kahayag sa adlaw. Sama sa atong mga tawo nga nagasalig sa atong pagtuo sa labong makagagahom. Kung kulang ang kahayag sa adlaw ug pagiya nasud ang pagpadayon sa kinabuhi, sama sa panahon nga mawala ta sa atong kaugalingon sa labing ngit-ngit nga mga higayon. Ililit tuluganay wala diri imo nanay kadto tienda bakal papay ililit tuluganay. Edited by Prey.